gusto ko i-share sa inyo is about spiritual warfare. So, basahin ko yung sinasabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Yung sabi po rito, may Bible kayo, sundan nyo sa Bible nyo sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ito po ang sinabi ni Saint Peter, humanda kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at alig-aligid na humahanap ng masisila. Verse 9, labanan ninyo siya at pakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayong titiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Okay. So, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, we must be aware that in our lives we are continuously battling against our enemy, which is the devil, especially in today sa ating panahon ngayon. So ang kalaban natin, sabi dito sa Biblia, na para siyang liyong umaatungal, ali-aligid at naghahanap ng masisila. So kaya tayo, sabi ni San Pedro, tayo ay dapat magbantay at maghanda at dapat nating siyang labanan. Kasi alam nyo ba, kung alam ko, nakapanood na kayo kahit sa TikTok or dito sa Animal Planet, ay Geographic Channel, ay makikita natin doon kung gaano yung taktika ng leon. Ang leon ay kahit gaano karaming ang isang kawan, kahit gaano karami o kalalaki yung kawan na yun na kanilang target, ay ang gagawin ng leon ay magmamasid sila, mag-iikot sila sa flock na yan kahit gaano man yan kalalaki na mga hayop. So kahit yung mga buffalo, kaya nilang i-turn down or ibagsak yung buffalo, kasi ang hanapin ng mga leon ay yaong mga mahihina. So yung umihiwalay sa kawan, yan, isa yan sa mga target. Kaya kapag Kristiyano ka, then umihiwalay ka sa community mo, umihiwalay ka sa kawan, umihiwalay ka sa simbahan, that is the time, that is the opportune time for the devil to attack you. Lalo na kung minsan dumarating yung problema mo, kapag may problema ka, lalo mong nilalayo yung sarili mo sa community, lalo kang aatakihin ng diablo, wala kang mapagkukuhanan or mapaghuhugutan ng lakas. So kaya nga ang sinasabi sa Biblia, ini-encourage tayo sa Hebrews chapter 10 verse 25 na ang sabi po rito na huwag nating kalimutan or kaligtaan ang pagtitipon katulad ng ginagawa ng iba, ang ilan, kundi upang palakasin ang ating pananampalataya. So sa community, doon tayo makakahugot ng lakas, doon tayo makakapag palakas ng ating kalooban, ng ating pananampalataya. Kasi doon, makikita natin, makakausap natin yung mga kapwa natin na may mga pareho ding karanasan na katulad ng nararanasan natin. So magkakaroon tayo ng pagbabahaginan, malalaman natin kung paano siya nakapagtagumpay doon sa kanyang naranasan ng mga pagsubok sa buhay, ay makakatulong din yun sa atin. Sabi dito sa Hebrews 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So sa Hebrews 25, yun yung encouragement sa atin ng Panginoon. And then the same with us, na kung humihiwalay tayo sa kawan, that is the time na mahina tayo. Kasi wala tayong masasandalan. That is the time then na atakihin tayo ng diablo, kasi ang strategy nga ng diablo para siyang leon na umatungal, aligid. Kung inihiwalay mo yung sarili mo, lumalayo ka. Diba? Kaya kung minsan nanlalamig tayo sa ating pananampalataya, tingnan mo yung ang baga, habang magkasama-sama yung baga, diba? Yung isang baga na nag-aapoy, kapag magkasama-sama yung baga na nag-aapoy, ay magsama-sama, maalab yung apoy niya. Pero try nyo alisin, try to remove the one charcoal or one ember from the group of charcoal na
aapoy. Di ba? Kalaunan or later, kalaunan ay mamamatay yung apoy ng baga na inihiwalay mo sa grupo ng mga bagang nagliliyab ang apoy. The same with us Christians, the same with us believers ng Panginoong Kristo. Kung alisin na natin ang ating sarili sa community, alisin na natin ang sarili natin sa kapwa natin mananampalataya, that is the time na manghihina tayo. That is the time na manlalamig tayo. So we need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya nga, di ba yung kasabihan na no man is an island? Actually, may may biblical, kahit ang Panginoong Kristo, di ba, nung inutusan niya yung kanyang mga alagad, kanyang mga alagad, hindi niya pinabayaan yung kanyang mga alagad na maging isa lang. Dapat dala-dalawa. Sa aklat ng mga ngaral sa Old Testament, meron sinasabi dito na nabasa ko to before. Sabi dito, sa mga ngaral chapter 4, verse 9, ang mga ngaral, Ecclesiastes sa English, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag mabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay mabuwal. Yan, ito verse 11, parang pwede sa gustong mag-asawa. Pero not necessarily, kahit hindi kayo mag-asawa, pwede naman kayo talaga, ito sabi dito kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong initan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Parang gusto na tuloy mag-asawa ng iba. Pero not necessarily, di ba? Kapag nag-iisa ka lang, ang hirap. So ito yung sinasabi na kapag mabuwal ka, sino magtatayo sa'yo? Sino mapagsabihan mo ng problema kung inihiwalay mo yung sarili mo sa community? Sino ang hihingahan mo ng damdamin mo kung malayo ka sa community? So, di ba ang hirap nun? So, we need each other. Sabi nga dito sa Genesis, di ba si Abel, nung pinatay, sino ba ang pumatay? Sino ba pinatay, si Abel or si Cain? Sa Genesis chapter 4, di ba? Hinanap sa kanya, sabi niya, saan ang iyong kapatid? Ano sabi sa kanya? Am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? Yes, we are. Sapagkat sinasabi sa Biblia sa Romans chapter 14, di ba? Tayo'y nabubuhay hindi para sa sarili lamang natin. Kaya nga may kanta, doon yan kinuha yung kanta na yan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo'y nabubuhay at namamatay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Sa Romans chapter 14, tingnan natin dito. Verse 7, mga kapatid. Kung nakita nyo, walang sino man sa atin nabubuhay o mamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa nabuhay sa mamatay tayo sa Panginoon. Yan. We are for the Lord. Kaya ngayon yung kanta dyan, dinasi yan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. So yun, mga kapatid, we have obligation to each and every one of us. We have a responsibility to each and every one of us. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin. So we are created by God for a purpose. So yun yung sa spiritual warfare, yun yung demonyo is always walking like a roaring lion, looking someone whom to devour. So, kaya nga pinag-iingat tayo ni San Pedro. Sabi nga sa James, pero sabi nga doon sa James, sa James chapter 4 verse 7 and 8, sabi ni Santiago, may sinabi rin siyang kahalintulad dito, sinabi ni San Pedro, sabi niya,
Sabi dito sa Santiago sa ano sa Tagalog, pero James sa English. Sabi dito, James chapter 4. Tapos na meeting, Hindi pwede pasayuan. Oo, sabi dito, kaya nga pasakit kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. So sa paglaban natin sa demonyo, we need to draw near to God. Kasi in our own effort, in our own capacity, we cannot do it. Kaya kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. So we need to fight the devil is to be with God. To fight the devil alone is nothing. Wala mangyayari. Kaya nga sabi ni Santiago rito ni St. James 4:7, submit yourselves to the Lord. Ipagtatiwanan natin ang ating buhay sa Panginoon. Ibigay